laki-laki mo na, wala ka pang trabaho. Graduate ka na't lahat, napagtapos ka na namin, di ka pa nakakatulong sa bahay. Welcome guys! Unang episode ba to? Yes! Oy, wow! Welcome sa unang episode! The founding father, the backbone of content creation online platforms in the Philippine scene. Yes. Ay, nagsasalitaan na tuloy. Alamin mo kung saan mo gagamitin or paano mo papalaguin yung perang inipon mo. Lahat ng galaw mo pagdating ng 8 utang na. Welcome to Petsa de Peligro, ang horror comedy podcast tambayan para sa real talk, budgeting at hustling. Kung saan pinagtatawanan natin ang pinakanakakatakot na mumu sa lahat, ang kakapusan sa pera. Hosted by Poca and Charut. Brought to you by Union Digital Bank. Welcome to the pilot episode of talagang iniwan ako of Petsa de Peligro podcast. Ayan. I am Charut. And I am Poca. And together we are Chaka. Sobrang Chaka. Oo, pero hindi ang Chaka pag-uusapan natin. Exactly. dito. Ba't pa tayo nandito, di ba? So ano ba ngayon? Napapanahon ngayon yung ano natin? Halloween podcast. ngayon. Ano bang mga nakakatakot pag Halloween na i-costume? Bilang Pinoy, ang isa sa pinaka nakakatakot na experience ay ang Petsa de Peligro. Talaga mas nakakatakot sa multo. Mas nakakatakot yun. Actually, Kasi mas nakakamatay. Mas nakakamatay yung Petsa de Peligro. Mas mamatay ko yung Petsa de Peligro kaysa sa multo. Yes, sobrang napapanahon ng topic natin ngayon, Nima. And ikaw ba, meron ka bang mga Petsa de Peligro moments? Kasi sabi mo kanina, after graduation, content creator ka na. Oo, Naka-experience ka ba mag-work outside content creation? Ayun nga, hindi ako nag-office work talaga, yung 9 to 5 ba. Kasi nga from student, content creator na ako noon. Pero ngayon ko siya na-feel nung nagkaroon na ako ng business, yung pag nagpapasweldo na. Talagang ramdam ko pag 14 tsaka 29 na days, talagang lahat sabay-sabay sa sweldo. Ano ba yung business mo? Sorry. Coffee shop. Akala ko kasi kilala mo ko eh. Char. Hindi, baka kasi hindi nila alam. Hindi, ayun po, may kapihan po ako. So, ayun, nagpapasweldo na ata ako ngayon ng 15 to 20 na tao. Sobrang bigat naman ng Charut. Yeah, sobrang bigat. Sana, sumisweldo naman sila ng tama. Baka Parang mag-comment. nakita ko yung pangalan mo sa Dole. Parang baka mag-comment sila sa mga pinapasweldo ko. Pero ayun, ramdam ko siya pag magpapasweldo na as may business. So, doon talaga, sabay-sabay kasi. So, nandyan yung bills pagkatapusan. Tapos, magpapasweldo ka pa. So, talagang bababa ng bababa yung nasa laman ng bangko ko. So, ikaw ba? Anong Petsa de Peligro moment mo? Nag-office ka ba? Yes, bago ako maging content creator, naging trainer ako sa isang BPO company. And minsan sabi nila, uy, trainer ka pala before, keme-keme. Parang ang gandang pakinggan. Girl, no. Sobrang dami kong Petsa de Peligro moments, ma. Like, to the point na nagsanla ako ng credit card. Are you familiar with it? Nagsanla ako ng ATM ko, ng debit card ko. So, nasasanla siya. Alam niyo ba yun? Nasasanla ang debit card. So, sa VPO, naging uso siya kasi ang mangyayari is, ibibigay mo yung debit card mo dun sa nagpapasanla. Tapos papautangin ka niya ng pera. So, kukunin niya yung hulog mo sa kanya, by him or her, i-withdraw niya yung lahat ng kinita mo. Babawasan niya yung hulog mo, tapos ibibigay sa'yo yung the rest. Sobrang nakakaubos yun. Sobrang nakakaubos yun na to the point na hindi mo pa nakukuha yung sweldo mo. It feels like ubos na. Kasi nabawas na, ganyan. Ang laki ng tubo. Kaso minsan wala kang choice eh. Wala kang choice kung di isan layuan kasi kailangan mo ng emergency na pera. So ayun, and sobrang dami pa na I don't think na kulang tong araw na to. Feeling ko matatopic pa natin yan sa mga susunod na episodes. Totoo. And dyan iikot ang podcast natin sa Petsa de Peligro. Yes. And syempre hindi lang yung title Di na ata mababago yung title. So pag binago namin yung topic. Kung kaya naman. Baguhin sana namin na personal lang namin. So Petsa de Peligro daw yung topic. Ayun nga. Hanggang sa naging content creator na tayo, ganyan-ganyan, na kahit papano nakakabili na ng sinandoming na bigas.
Doming na bigas. Ano ba yung bigas natin pag hindi sinandoming? Wag. NFA. Hindi, pero maganda na quality ng mga NFA ngayon, ha? Keme. And having that said, syempre, meron din naman tayong mga guests. Oo, nag-guest tayo dito. Hindi sa atin dalawa umiikot yung mundo. Kwento lang namin yung malalaman nyo. Hindi sa atin dalawa na umiikot yung mundo. Kami lang yung may Pecha de Peligro. Kami lang dito yung So mandadamay tayo. Mandadamay tayo ng may Pecha de Peligro. And it's such an honor, Mima. Like an honor student. Wow. Siyempre, bilang content creator, meron tayong mga nilulook up na content creators Oo din. naman. Ang mga natin, tatay. The founding father, the backbone of content creation. Online platforms. In the Philippine scene. Yes. Content creation would be nothing without this person. Ang OA na. Sobrang OA. Sobrang OA na. Grabe yun, Ayun na, nagsasalitaan na tuloy. The bloodline. Of course, sobrang haba naman na. Siyempre, ang guest natin for today, the one and only Kong TV! Yun! Magandang hapon, gabi, umaga sa inyo lahat kung saan kayo nanonood dyan. Yes, Kong TV! And Oh my welcome God! guys! Unang episode ba to? Yes! Oy, wow! Welcome sa unang episode! Nararamdaman mo ba na pilot to kasi naleleche kami? Parang kami. Magkakapapa kayo ng mga sasabihin. Ikaw yung guinea pig. Ako pala yung testing. Human guinea pig. Yeah. Ako pala yung susubukan. So, ayun. Welcome sa inyong lahat dito. And ayun, maraming salamat sa pag-imbita. Siyempre, sa Union Digital, shoutout sa inyo. Yes. Wow! Union Okay. Digital. So, Kong, kamusta naman ang Team Payaman ngayon? Ayan, okay naman. Parang parang magwawatak-watak muna kami. Parang nagkakasawaan na kasi kami sa mukha nung isa't isa. Pero kidding aside, okay naman. Okay kami ngayon. Finding new ways to do yung mga What we do. yung bago. Kasi parang kailangan minsan kailangan ka laging may bago. Bukod doon, mauna ka doon sa kung ano yung bago. Pero parang yun lagi mong tinatry hanapin pag content creator ka, di ba? Kasi kung ano man yung huling video mo, ano na yun kumbaga past na yun di ba? Kahit gaano pa kaganda yan, parang ang lagi mong iniisip, kaya hindi rin natatapos to Kumbaga sa parang Pecha de Peligro rin yung content creation Pagkatapos mong gawin yung isa, problema mo na agad yun. So, Napaka-fast pacing. Napaka-fast pacing ng content creation. Parang itong week na to, ito yung uso. Gawin mo yan next week, hindi na yan papatok. Oo. Hindi ako mahilig mag-jump dun masyado sa trend. Tinatry kong gumawa ng yung mag-set ng Ikaw trend. ang trendsetter. Hindi naman trendsetter, pero yung mag-try ng sarili kong yung kwento. Okay. Oo, kasi actually, pag nag-start ka mag-content, yun talaga yung madaling way para makilala. So, syempre mag-jump ka sa mga kung ano yung trending, ganyan. Gawin mo kung ano yung ginagawa ng lahat. Pero later on, pag na-discover mo na yung sarili mong identity, which is napakahabang proseso pagdating sa content creation. Totoo yan. Hindi yan something na magigets mo agad. And ano yan yung mga naiipon na kakapanood mo ng mga iba-ibang content creator, di ba? So lahat ng makukuha mo sa kanila na magaganda, kukunin mo lahat ng pangit. Try mong alisin yung mga di mo gusto, pero yung mga trip mo, kukunin mo. Tapos, ayun, makakabuo ka ng sarili mong persona. Kasi ikaw yan At the end of the day, ikaw pa rin yan, di ba? So, yun yung nagsiseparate dun sa iba. Diba? At saka parang kahit gano'ng katagal ka ng content creator, laging meron kang natututunan about yourself, about how you do your contents. And yun yung something na nakikita namin sa inyo na the Team Payaman na you always get to find ways para gumawa ng content na nagwo-work talaga, di ba? Actually, kuya, kasi parang ngayon, ang hirap ngayon, everyday may bagong content creator, everyday may bagong video na lumalabas. Nabanggit mo na parang open ka dun sa mga pumapasok na lumalawak yung community, which is, ganyan din yung nangyari sa Team Payaman, di ba? Ganyan din kayo nabuo. Ikaw lang naman yun, di ba? Hindi siya Team Payaman agad nung ako Kumbaga siya parang chicken feet gang tawag ko sa kanya nung simula Parang nag-iisip ako nung pangalan nung itatawag ko sa mga grupo. Tawag ko sa kanila mga paa. Hindi ko nga alam bakit mga paa Bakit nga pa mga paa? Kalimutan ko at bakit na rin. chicken? Sa sobrang tagal na. Parang meron kasi akong sign na ganyan. Parang nagagagalan ako sa Tapos parang chicken feet yung kamay ko. So ayun, tinawag ko chicken feet. Chicken feet. Pero after nung era na yon, so may kasi yung pagiging content creator natin may highs and lows yan So parang hindi siya laging nasa Hindi siya taas. lagi. Kumbaga may matatamaan kang peak tapos babagsak ka. Tapos hanapin mo ulit yung next na mo. Kailangan mahanap mo ulit. Kung gusto mong
tumagal. Mm-mm. Diba? Totoo. Kasi kapag lumaylay ka na lumaylay dyan, wala, makakalimutan ka ng tao. So parang lagi mong hahanapin nasa yung alam mong nasa peak mo ikaw ngayon ng pagiging content creator mo, at some point, you have to realize na bababa yan. Mm-mm. Kaya maghahanap ka ulit ng susunod na magbibigay sa'yo ng ganon. And yung sa Team Payaman naman, dumating yan, siguro mga pangatlong peak ko yan. Kasi parang may ganon nga eh. Ganon nga eh. So may una akong peak, 2016, tapos nawala. Tapos Speak ulit. nagkami nila Juni Boy, yung nung pinasok ko sila, tapos nawala ulit. Tapos nagbanda siguro ako. Medyo nag-peak ulit, tapos walaylay ulit. Tapos pumasok na yung Team Payaman. Doon siya Doon pumasok. sila dumating. Grabe, until now, kuya. Ginagawa niyo yan na iaangat ng iaangat talaga. Oo, which is yun yung mahirap na part sa pagiging content creator. Tulad ng sinabi ko kayo na, katatapos mo lang gawin yung video, iniisip mo na agad ano yung susunod. Parang 10 years ko nang ginagawa to, pero parang walang time talaga walang time na Mag-relax. mag-relax dun sa ano. Kasi parang minsan kakainin ka rin kaya isip ko ano yung susunod. Yung creative juice mo parang nadadrain. Oo, hindi ka naman pwedeng hindi ko naman matanggap na mag-upload lang basta-basta ng something na parang hindi Just for the sake hindi of... ako masaya. Kaya matagal ako mag-upload eh. Kasi Pinag-iisipan talaga. hindi ako masaya kapag hindi ko gusto yung Hindi ka inilalabas ko. satisfied. Oo, parang ang sama-sama ng loob ko. Kasi nung una, parang ginagawa mo siya para dahil masaya ka lang. And then, dadarating yung time na ginagawa mo siya para sa pera kasi nakikita mo na yung pera eh. Maging totoo tayo, di ba? Oo Totoo Diba? naman. Kailangan natin, passion lang tayo. Mm. Di ba? Pwede yun. So, pero pag lumagpas ka na rin dun sa point ng pera, parang parte na siya ng buhay mo eh. Ako kasi parang medyo lumagpas na rin ako dun sa part ng pera. More on, kapag hindi ako nag-upload, parang ako mismo yung naapektuhan. Ako mismo yung malungkot. Parang parte talaga siya ng pagkatao ko at this point of Na my hindi mo life. na ma-let go. Oo, na hindi ko parang nagkakaroon ako ng mga parang aansyahin kapag ikaw mismo yung Hindi dahil baka malaos ka or baka mawala yung pero dahil something talaga siya na nagki-care ka talaga sa kanya. Innate na Mahal sa'yo. mo talaga yung ginagawa mo. Nakikita naman namin as the viewers na yung mga nire-release yung videos talaga namang quality. Diyos ko, lalo na pag may mga Team Payaman Fair. May one time pumunta ako sa Team Payaman Fair. Grabe yung mga tao. Grabe yung mga tao. Grabe yung support ng mga tao, yung support ng mga brand owners, 'di ba? Tsaka sabi mo nga kanina once na wag kang matakot na magkaroon ng ibang kompetisyon kasi we can coexist. Pumunta ako, hindi naman ako kasing laki nila Kong TV. Ang daming nakakakilala sa akin kasi lahat ng taong nandun nasa mahilig manood ng videos and lahat tayo napapanood. Kaya kumbaga parang yun yung na natutunan ko na don't be afraid na maraming ibang pumapasok na bago kasi we can coexist in this world naman. Kumbaga parang ang kanina yung nasabi ni Kong na parang okay, kaya nating mag-peak pero parang mas mahirap i-maintain siya eh. Parang to the point na parang ako syempre tayo na experience naman natin yan na nag-peak tayo tapos nag-down, which is perfectly normal. Pero ang challenge dyan is paano natin iaangat ulit kasi ang hindi normal, hihahayaan mo nasa down ka lang. Kasi if you really love what you do, hindi mo hahayaang nasa down ka lang. Katulad ng sinabi ni Kong kanina na hindi niya hinahayaan na parang puchu-puchu just for the sake of uploading something. Kailangan at least alam mo sa puso mo na masaya ka doon sa ina-upload mo. Masaya ka and magiging masaya din yung audience mo sa i-upload mo. Yun yung number 1 eh. Kasi medyo medyo people pleaser ako eh. So parang gusto mo lagi na satisfy mo sila and yun yung nagbibigay sa'yo sa akin ng kasiyahan din talaga. Tsaka Pag masaya sila dun sa sa klase na video na nagagawa mo, kung nakakatawa man, whether nakaka-inspire or kung ano mang genre niyan, di ba? So, nabanggit mo pala kanina na now may pera nang involved, di ba? Pero nag-start to na passion lang. So, ano yung mga ginawa mo? Ano yung mga naging challenges nun? Nung passion pa lang siya, wala naman perang makukuha dun? Tayo kasing mga Pinoy, magaling tayo adjust eh. Magaling tayo mag-adjust sa mga mahihirap na sitwasyon ng buhay natin. Nung time na nangyayari lahat ng yon, hindi mo naman siya kino-consider na mahirap talaga. Kasi yun yung normal mo.
Okay. Mhm. Gets? Ngayon, kung babalik tanungin ko ngayon, nare-realize ko, ang hirap nung pinagdaanan ko dati. Pero nung nandoon tayo sa moment na yon, mahirap siya. Pero yun naman yung normal natin eh. So parang hindi siya yung talagang, ang hirap naman itong pinagdadaanan ko sa buhay. Hindi Feeling naman. ko parang mahirap lang siya kung hindi yun yung normal sa'yo. Oo. So parang nung time na yon, inano ko lang din. Ginawa ko lang, ang ginawa ko lang talaga mag-relax lang. Hindi tamad Relax. Relax. Wow, iba pala ang relax sa tamad. Ano yon kuya? Ano ang relax? Hindi, yung parang ano lang, gawin mo lang siya ng gawin nang hindi mo masyadong iniintindi ba yung... Hindi masyadong Hindi pressured. Hindi in-overthink. Oo. Kasi ganun ko siya na-enjoy. Kasi wala naman akong kinikita nung una eh. Pero Passion may talaga. kaakibat na, ano yon, may kaakibat na pressure na totoong real world pressure yon. Una-una galing sa magulang. Laki-laki mo na, wala ka pang trabaho. Graduate ka na't lahat, napagtapos ka na namin, di ka pa nakakatulong sa bahay. So yun yung mga ganong moments na nagpe-pressure. Pero ako, kaya mo lang. Titignan ko lang to. Alam kong merong something dito. Kasi nakikita ko Naniwala ka. Naniwala ko. Mm-mm. Kasi nakikita ko na sa US, nangyayari na that time. Sabi ko, onting panahon lang. Kailangan lang talaga may gumawa dito. Yung gumagawa lang noon that time si Will Dasovich. Walang Totoo. Tagalog version niya. Nandito siya, English pa rin. Ang galing. Pero tinatry ni Will magtagalog. Ang ah. galing. So walang Tagalog version nito. Baka ito yung ano ko, ito yung dapat kong Nakita gawin. mo yon yung Kasi opportunity. bago yun. Ang dami ko pang nagtatry din ako mag-skit eh. Hindi naman ako nakilala sa vlog agad eh. Tinatry kong yung mga skit lang na nagugas akong plato or kung ano pinaggagawa kong mga kaangangan. Ayun, tinuloy-tuloy ko lang. Tapos every time na dumadating yung mga mahihirap na part, wala, i-relax lang. Hinayaan mo lang talaga. So kung may pressure po doon sa parang ang laki mo na, wala ka pang work, ano naman yun katumbas sa money sa'yo? Tas passion lang din yun. So saan nanggaling yung money mo? Gumawa ka ba naghanap ka ba ng racket or work Like bago ka bago nag-content? mag-content. Oo. Hoy! Mukhang Pecha de Peligro ka na naman ah. Relax lang. May diskarte dyan. Dito sa Pecha de Peligro podcast, mapapakinggan mo ang real hustles, budget tips, at mga relatable kwento na grabe, ako yun, ka talaga. Kaya kung gusto mo maging mas wais at handa ang sweldo, sagot ka na ng podcast na to, man. Pati ng Union Digital. Follow and subscribe to Pecha de Peligro on Spotify, YouTube, and Apple Podcasts. Pati na rin ang Union Digital Bank on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. Kumpleto din yan for funny highlights or seryoso tips at advice. Kaya check us out sa lahat ng social media platforms. Bago ka pa maubusan ng mobile data. Ay, oo. Nagtrabaho ako. Nagtrabaho ako sa logistics company. Nag-encoder ako. Maghapon nga nagtatype. Tapos minsan hanggang madaling araw, nagtatype ka. Pasok mo alas 8 ng umaga. Dumadating pa yung time na doon ako natutulog sa office para pagising mo, yun na ulit yung gagawin mo. So nagtrabaho rin ako. Kasi graduate ako 2011. Nag-start ako magtrabaho. Pagka-graduate ko, nagtrabaho na agad ako eh. Tapos, pagkatapos nun, pagtas ko mag-work, nag-networking ako. So doon galing yung Team Payaman. Doon ko narinig. Okay. Oo, Team Payaman. Payaman. Oo, pag pupunta ka dun sa mga networking events before, marami sumisigaw. Pagpasok mo pa lang, culture shock ka na kasi lahat sila. Payaman. Siguro doon ko rin nakuha yung mindset na never nabigay sa akin ng school when it comes to sa pera. Which is kuya? Siguro yung Aggressive? yung hindi directly sa pera eh. Pero yung part lang na huwag ka papayag na pag may pinasok ka isang bagay, walang mangyayari sa'yo. Okay. Hindi siya directly sa pera, pero more on dun sa yung kung paano mo trabahuhin yung isang bagay. You're on your own, di ba? Pag networking. Parang Oo. ikaw dapat magpasok ng sales. Ikaw din dapat mag-tap ng tao. Oo. Pero
trinay ko lahat yon pero hindi talaga siya para sa akin. Talagang nahirapan talaga ako sa kanya. Pero Na-channel, yung mindset lang na yun, na-channel ko sa ibang bagay, nadala ko sa pagbablog. So yung mindset na yun, dun ko siya ginamit, tapos dun siya gumana. doon siya nag-work. So minsan ganun eh, hindi porket hindi ka sumusuko, hindi ibig sabihin magtatagumpay ka eh. Oo. 'Di ba? Kailangan alam mo. Kailangan minsan titignan mo rin kung yung ginagawa mo ba, ito ba yung, nandito ba yung bagay na hinahanap mo? Kasi number one, wala eh. Imaginein mo, kaya kong tiniis ko na 2 years, wala akong kinikita sa, yung sikat-sikat ka, namin nagpapapicture na sa'yo, tapos wala ka pa rin Walang pera. RO. Wala ka pa rin Pero sikat pera. ka? Oo, sikat na ako. Tapos yung una, tuwan-tuwa ako, nagpapapicture, tapos pagtagal na, ma-realize Tama mo, pa ang ba dami to? na nagpapapicture, pero bakit wala pa rin akong yung Ang dami picture na sa'yo, nakakotse. Ganun yung picture sa'yo, nakakotse ako, nakamotor, yung motor ko sira-sira. Tapos ngayon ba isip ako, ang dami namang may dito, ang daming may kotse dito. Bakit wala ako kahit isa? Parang yun yung mga bagay na tinatanong ko sa sarili ko noong time na yun eh. So parang hanggang sa, wala, ayaw mo na. Tuloy-tuloy lang ako. Tapos tuloy-tuloy lang. Hindi ko alam. Dumating yung time, nakabili na rin ako ng sarili kong kotse noon. Tapos, ayun na, from there, ito pala yun, basta tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Ayun, tuloy-tuloy lang. Tapos ipon, syempre. Ipon malala. Aggressive Oo. ka mag-ipon. Ang na-realize ko sa pag-iipon, kailangan talaga conscious ka na nag-iipon ka. Ibig sabihin, talaga, kailangan isa-isip mo na nag-iipon ka. Kasi na-realize ko, whether ang sahod mo is minimum or ang sahod mo 1,000,000, 500,000, 100,000, walang difference kasi kung paano ka gumastos eh. Doon nagkakatalo eh. Di ba kasi pag mas malaki yung pera mo, mas marami ka ng trip sa buhay. Nakakapang-ibang bansa ka na, nakakabili ka na ng mas mahal na bag. Mm. Wala eh. Compare doon sa kasi Conscious ka. Oo, doon sa sahod mo na minimum kasi na-try ko din naman yun eh. Tama yung sinasabi mo kanina eh. Usong-uso talaga yun, sangla ng ATM. Yun talaga ang meta nun. So kuya, ano yung mga kwento na pecho? Pecho? Parang nagugutom ka naman. Pa-order nga na. Anong oras? Anong oras na ba? At saka atsara ha. Alas 12 na ba? So spicy mo. Pecho di peligro. Sabi mo kung nagugutom ka na, hindi nagpaparinig ka. Ano naman doon lunchtime kasi? Sa likod, so dami pagkain sa likod mo. Hindi kuya, so sabi mo nag-work ka nga din dati, so minimum wage din yun. Ano naman yung mga kwentong petsa de peligro mo? Yun talagang lahat ng galaw mo pagdating ng 8, utang na. Talaga? Oo, lahat ng galaw mo. Totoo. Bakit? Wala ka ng pera eh. Totoo yan. Pagkain, nandyan. Lahat na utang. Nagbo-board pa ako that time. So nakatira ako malapit na doon para akala ko makakatipid ako eh. Para dagdag gastos pa. Pero later on, ang ginawa ko, nag-uwian din ako, parang mas tipid pa pag motor ako araw-araw, pabalik-balik dito sa trabaho. Pero trinay ko din yon. Pero pagdating pa lang ng 8, 9, 10, utang na siya. And cycle siya. Yung tinatawag lang parang rat race. Tawag na rat race. Yung tinatawag na rat race na parang paulit-ulit ka dun sa cycle na yon, na ine-expect mo the next month merong magbabago kahit konti, pero walang uulit lang. Uulit lang. Ang iniintay mo yung 13 month. Dahil feeling mo doon may yun yung magbabago. kakaiba. Pero pag dumating yung pera na yon, syempre yung time parang ngayon lang ako may ganito. Parang gusto ko namang regular yung sarili ko. Tapos after 2 days, wala na. Kasi ang 13th month sa katapusan pa ng year. Yes, December. Usually by the end of the year tapos siya na-deprive nangyayari. ka sa mga gastos ng buong year. The entire year. So once a year ka lang umaarte So na. tama naman na pag nakuha mo na. So, Hindi mo din mababudget. So wala ka rin talaga at the end of the day, yun yung reality ng maraming Pilipino. Araw-araw na reality nila na ang hirap talaga mag-ipon. Pero ako siguro yun, pinakamasasabi ko lang, maging conscious na lang kayo when it comes to, paano ko ba i-explain yung pag sinabing maging conscious? Kung gusto mo makaipon, kailangan aware ka na gustuhin mo talagang mag-ipon. Hindi mo pwedeng sasabihin mo lang na mag-ipon ako sa gantong araw or sa ganto. Kailangan talaga gawin mo siyang habit na mag-ipon para makaipon ka talaga. And make sure na pag yung pera na yon,
hindi mo gagalawin not unless meron tayong mga emergency. Mga life and death situation. Ano naging way mo ng pag-iipon, kuya? So pagkakuha mo ng sweldo, anong gagawin mo dun? Pinaka ginagawa ko lang noon, kasi meron akong gustong mabili that time, yung PlayStation. Gusto ko magkaroon ng PlayStation nung nagtatrabaho ako. So ang ginagawa ko talaga, nagsisave ako ng at least 500 pesos Per sahod. Per sweldo, per sahod. per sahod. Mm-mm. Per sahod. 500 pesos. Magkano lang ba sinasahod ko nun? Pero minsan kasi sumasagad ako overtime eh. Minsan pumapalaw ng 20 yung sahod ko eh. Per cut off. Oo. Tapos So, Talagang ano, minimum patayan cut-off talaga. per- Talagang patayan talaga. Talagang inaabuso ko yung kabataan ko. nun, eh. Ano pa lang naman Para ako sa ngayon. Kaya mo. PlayStation. Para sa PlayStation. 20 years old pa lang naman ako. Kaya ko to. Hindi pa ako mamamatay Hindi pa ako- kung Healthy itotodok pa ko. ako. Hindi pa ako tutumba rito bigla. Pero totoo yun, yung mga OT-OT, Oo. Malaking ano talaga siya. malaking tulong yun. Pero kung walang OT, kung ganong kalaki yung sahod mo per Parang cut off. 15? 14? Okay. Per cut off. Mm-mm. Ay hindi. Buong month. Isang buwan na yun. Lalo na sa panahon nyo. Pero Kaya- yung panahon namin, halos same lang din eh. Pero pag pumalo ka, hindi ko alam kung natatandaan ko pa ng tama. Pero ganun ko siya naalala nag-range eh. Mga 16, ganyan. Tapos pag nag-OT ka, yun talaga, palo talaga. Okay. Sumasahod ako ng 12 pag nag-OT ako. Per Naalala ko cut na. off. Oo, per cut off. Pag sumagad-sagad ako ng OT, yun yung medyo next month. Nakakaipong kang 500. Oo, nakakaipon ka ng 500, nakakabawas ka ng konti ng utang. So doon mo siya doon mo siya itotodo eh. Minsan sa OT, para ano eh. Kung may way talaga para madagdagan yung Oo, sahod. yung kahit di naman nila kailangan ng tao, nagpipresenta ka. Parang kailangan mo. Pero bukod sa trabaho at pag-OT, may tinatry ka pa bang ibang gawin? Outside work no mga panahon? Wala. Talagang Wala. pure work. Wala akong Side hustle. idea paano ko aalis nun nung time na yon dun sa sitwasyon na yon. Hanggang sa isang beses, nag-decide na ako na ayoko na nito. Pagod na ako. Parang 2 taon. 2 taon. Yung PlayStation na nabili namin After nung sa work Oh, mo. pero- Bago mo Dahil alis. sa ipon. dahil sa ipon, Okay. pero naghati din kami nung katrabaho ko. Paano yung ate ng Nag-ano kami? PlayStation? Tag-isang joystick. Kanino yung ano? Nagbo-board nga ako, di ba? So, doon namin dinala yung PlayStation. Tapos doon, minsan may time pa nun, sobrang burnout ko, parang 1 linggo ako di papasok. Sasabihin ko may sakit ako. So, Para lang mag-PlayStation. lalaro lang ako doon. Para ma-ROI niya yung PlayStation. Tapos, nung pagkatapos nyo Saan nyo na- sa board, Sa kanya naman yung PlayStation eh. Kasi parang, hindi ko na maalala ano yung naging deal namin bakit sa kanya napunta yung PlayStation. Pero hindi ka parang naman lugi. Nagbigay siguro siya sa akin ng konting pera parang pabalik para lang may uwi niya na. Kasi nag-depreciate na yun eh. Oo. grabe kuya, nag-ipon ka na, nag-OT ka na, hindi mo pa rin nabili mag-isa. Oo. Dito nakapapasok yan. So, after mo mag-ipon, kahit mag-ipon ka, kung sa mali mo gagamitin yung pera, Yung ipon mo. yung ipon mo, wala mangyayari. So, kailangan alamin mo kung saan mo gagamitin or paano mo papalaguin yung perang inipon mo. So, doon pumasok sa part ng buhay ko, yung networking. Yan na yun. Mas may chance doon lumaki. Hindi fix doon dito yung hindi sweldo mo. Oo, depende sa grind ko yung ano nito. Wala rin nangyari sa akin. Pagkalipas ko ng ng 2 years ko din siyang grind, wala rin nangyari sa akin. Doon ako pumasok sa vlogging. Tapos ito, talagang talaga ako dito. In-all out mo. Palamunin talaga ako rito. So now na, di ba, after yung work na yon na nakabili ka ng PlayStation, kayo Na ng hindi mo rin naman kasamaan nauwi. mo. Tapos nag-try ka din ng networking. After 2 years, hindi pa rin para sa'yo. Yung sa vlogging, sabi mo nga, yan na yon. So paano naman yung talunan from solo ka na nagva-vlog tapos nagsama ka na ng buong team? Ano siya dahan-dahan talaga siya Parang Gradual talaga. Oo, Hindi siya biglaan. something siya na i-build mo din. Kasi una-una yung pasahod pa lang dun sa mga Kuya. sa mga tao, 'di ba? Sa mga editors mo, sa team na i-build mo. Dahan-dahan talaga yan Pero dun sa grupo, magkababata kasi kami naman ngayon. So hindi naman sila as Okay. workers lang Oo, nandun. hindi kami kaya yung chemistry namin pagdating sa comedy, sila Borong. Oo. Yun yung Sobrang genuine. Oo. Hindi yun na dadaya kuya. Hindi mo madadaya yun. So, So, yung mga interaction namin, yun talaga kami since bata pa kami. Ganun talaga kami mag-usap. Kung
Kumbaga kung ano yung kulit namin, sinishare lang namin sa buong mundo. Parang we're just living in your world lang yung atake. Oo. Kasi yun yung hanap ng mga tao ngayon eh. Lalo na ngayon. Yung parang instead na you doing all these skits na parang nakita na rin sa iba, yung authenticity nyo minsan nga kahit walang kwento yung ginagawa nyo, mag-usap lang kayo. Parang Oo. biling-bili na ng mga tao kasi yung authenticity nandun. Especially nung pandemic, di ba? So doon kami pinaka nag-boom kasi lahat ng Bumukmok. tao nasa bahay. So lahat ng tao nagmumukmok. Kami rin, ganun din ang sitwasyon namin. Nataon lang, vlogger kami at pwede namin i-upload kung ano yung nangyayari nung time na yun sa loob ng isang bahay na ayun, nagustuhan naman ng mga tao that time. So parang, ayun, sinamantala namin yung moment na yun. Hinila ko pa yung ibang mga kaibigan na pwedeng hilain. Especially yung mga nakakatawa. Which is ang bongga. Kasi hindi niya sinolo yung Kaya meron ako siyang Hindi, spotlight. mas madali kasi pag maraming utak. Di ba? Totoo din naman. Yung madaming nagpapatawa, dali kaya nun. Hindi yung ikaw lang. Natry nyo na mag-vlog ng mag-isa. Takot ako. Mahirap. Takot ako. Hindi ko kaya. Takot. Ang hirap. Mas gusto ko may nag-shoot for me. Ikaw nag-shoot ka mag-isa. Dati ako nagsushoot. Yung nilalabanan ko sa puso ko, every time i-roll ko yung camera na nagsasalita ako mag-isa sa kalsada, tapos yung feeling na ginajudge ka. Oo. Hanggang ngayon, Nilulunok mo. hanggang ngayon nararamdaman ko pa rin naman yung kahit papaano eh. Especially pag kung sa ibang bansa ako nagbablog or kahit dito. Feeling ko ganun pa rin eh. Sabi ko, never pala mawawala yung ganun. Di ko alam talaga? kung hindi ba ako sanay or ano. Never pala siyang nawawala. Something lang siya na masasanay kang labanan. Pero hindi ibig Pero yung sabihin na wala pakiramdam siya. na, Ganda. pakiramdam na, May awkward oo, moments. ando doon pa rin siya. Hanggang okay. ngayon, 10 years ko na ginagawa to. Even sa mga kaibigan ko, nararamdaman ko minsan yung gano'n na parang May na-awkward na. na ako dun sa ano. Hindi siya natapos. So, Mm. doon ngayon na-realize, normal lang pala. Normal na yung gano'n. Na kahit ganong katagal ka. Oo. So, yung Team Payaman, napakalaking bagay nila sa success nung sila talaga yung dahilan. Kumbaga binibigay ko lahat ng papuri sa kanila at lahat ng magagandang pwedeng sabihin sa kanila kasi sila talaga yung dahilan kung nasan kami ngayon. Tulong-tulong kami as a group talaga. Kung ano yung mga ambag nila mula sa jokes nila sa lahat ng talagang Kahit yung mga simpleng bato lang ng mga, pero ginawa yan. Keme-keme. Malaking bagay na yun kung matatawa naman yung mga tao. Diba? Diyos ko. So kuya, as a team, tapos nagsama-sama pa kayo sa isang bahay. Plus, dagdag mo pa yung pandemic. Lahat na ng pwede ikaalis ng pera nyo nangyari nung pandemic. So, paano nyo ginawa yun as a team naman? For sure, nagka-Petsa de Peligro din ba kayo nun sa bahay? Paano yung hatian nyo ng budget? nung time na yun ako kasi yung pinaka-kumikita kaya parang shoulder ko lahat. Yung buong bahay? Oo. Talagang ako muna yung sige okay lang yan. Kung ba nagsisimula pa tayo, ako muna. Hanggang sa dumating yung time na kaya na nilang mag-ambag, lumipat kami sa mas malaking bahay na magkakasya kami lahat and magkakaroon sila ng mga sarili nilang space. So ang ginagawa ko lang talaga that time, hindi ko naman pwedeng kontrolin kung ano yung nila yung mga aircon nila, syempre yun na lang yung nila, tinutulungan ka nila mag-vlog araw-araw kung ano yung ginagawa. So hinahayaan ko lang sila, ginagalingan ko na lang sa vlog para doon talaga yung bawi ko ba. Kumbaga para hindi ako mahirapan kasi danas ko na yung hirap nung Petsa de Peligro So something siya na parang ayaw mong tinatry mong saluhin. Oo, ayaw mong ma-experience at ayaw mo ring iparamdam sa kanila that time, lalo nagsisimula sila. Kasi baka mamaya ma-turn off sila ayaw ko na gawin to. Meron pala akong mga kasi inaalagaan mo sila. Oo, meron pala akong mga ganitong obligasyon dito. Hindi, ako muna lahat. Tapos nung okay na sila, ngayon, kanya-kanya nga kaming bahay ngayon. Pero grabe yun, Charot, no? Yung, hindi mo na, pero sa totoo lang hindi madali yung ginawa ni Kung. Na hindi mo naman sila kamag-anak. Minsan nga kamag-anak mo pa lang, parang ang hirap ng tustusan. Hindi mo naman responsibility. What more pa kaya yung mga friends and something like that. Pero yun nga, sabi niya, nakakatulong sa vlog. Kumbaga parang ininvestan ni Yun Kung. yung tamang word, investment yung ininvestan niya yung mga kaibigan niya na kitang-kita naman na nag-ROI talaga ng bonggang-bongga, di ba? Pero naapektuhan ka pa rin ba nun? Siyempre, ikaw na sumasalo ng lahat, personal mo, tapos yung buong team. Na-burn out ka doon? May mga ganong moments ba? Hindi naman siya nawawala Kahit anong gawin mo kahit anong career ang piliin mo sa buhay darating. Yung burnout. Oo, totoo. yung burnout. Sabi ko, akala ko may pinipili lang siya. Kahit gaano mo kamahal yung isa. Ito, mahal na mahal ko yung pagbablog. Pero kahit gaano mo siya kamahal, minsan mararamdaman mo rin talaga
which is normal. Which is, So, totoo ang yun. gagawin mo lang naman, papahinga ka lang ng konti, tapos, boom, tulak ulit. Ganun lang naman eh. Di ba? Totoo. Pahinga ka lang ng konti. Kasi pag tumigil ka na, doon ka matatalo. Di ba? Pero kung magpapahinga ka lang, tapos tutulak ka ulit ng konti, tutulak ka ng tutulak, no, pagbago ulit, pahinga lang ulit ng konti, tapos tulak ng tulak. Di mo alam, malayo na pala yung tinakbo mo ng karera mo dyan sa ginagawa mo, edi maganda, di ba? Kumbaga parang lahat naman ng trabahong pasukin natin, Oo, nakakapagod. Ba't hindi ka na lang mapagod dun sa gusto mo talaga? Tama. Di ba? Totoo. Naubos na naman laman ng alkansya mo. Classic Pecha de Peligro moment. Pero baka di mo lang natututukan ang ipon mo. With Union Digital's UD Save account, kaya mo mag-ipon habang kumikita. Parang alkansya lang, pero dito may tubo. With UD, kaya mo nang hindi mag-worry kung wala pang sweldo. Kasi yung ipon mo may dagdagdang kita. Kaya mag-download na ng UD app at mag-sign up for an account today. Kuya, hindi ba mabigat yun? Kasi parang sabi mo kanina, kaysa ilimit mo sila dun sa yung nararanasan nila, aircon, kuryente, yung editing nun, di ba? Kailangan din nung sa kuryente. Parang mas dinadamihan mo, mas paspas ka na lang sa work para makakuha ng money. Hindi ba yun mabigat sa'yo financially? Tulad nga ng sinabi ko, para siyang para siyang investment talaga eh. Yung presence nila alone, mas dumadali yung trabaho. Kumbaga na-outweigh no yun kung ano man yung gastos na ilalabas ko. Okay. Gets? Okay, parang inisip mo yung binabayad mo, yun na lang yung way para mag-light yung workload mo sa'yo? Oo, kumbaga mas malaki yung compare dun sa perang nilalabas ko, kung ano man yun, parang bayad kuryente bills or ano man, mas matimbang yung naiaambag nila compare dun sa perang kinikita Kaya ko. hindi ka na... Kaya hindi ko siya naiisip that time na parang automatic na nung kinuha ko sila sa isang bahay, nakasit na sa utak ko na ito yung ako alam kong ako ang unang gagastos. Hindi ka na dito. nag-set muna ng expectation from them, monetary wise. Pero ngayon, nung let's say, sabi mo nga na dumating na sa point na lahat na kayo kumikita, nagsama-sama na kayo sa isang bahay, nagkaroon ba kayo ng rules about money? Oo naman, about ambagan? oo naman. Nung nakita kong able na sila, kaya nyo ng tumayo sa sarili nyong pao. So, ganito, ambagan tayo sa ganito. Nung lumipat kami sa unang bahay, siguro yung mga main na may kwarto, kami yung, kayo tayo magbayad sa bahay. Tapos yung iba naman, na mga kayo share. sa pagkain, ambagan tayo. Nagtoka-tokahan na. Ganun na. Yung usual, pag magkakasama kayo sa bahay, magpapakisama. Asa ang pinaka-proud ako sa Team Payaman, never kami nagka-problema ng mga yan. Sa pera. Hindi lang sa pera. Sa yung lahat. parang Talagang personal yung issue problem. sa bahay na Talaga? usual na nakikita ko na drama ng isang pamilya. Grupo, Minsan lalo nga na magkakamag-anak. Minsan nga magkakamag-anak na. Ang daming issue eh. Nag-aaway-aaway sila kasi si ganito hindi kasundo si ganito. Or si ganito hindi. Sa bahay, parang never namin experience yung gano'n. Kaya doon ako proud na proud sa ano na yun. Kakainggi. Which is ano pa kayo dun family plus friends, yun yung parang magkaka-issue talaga na expected. Oo, diba? Mas prone sa issue yung ganon. So parang hindi ko alam na, ano ba? Siguro yung roots lang din namin talaga. Kasi galing nga kami ng mga KFC, YFC, CFC, mga Couples for Christ, Kids for Christ. So siguro malaking bagay rin sa amin nung time na yun. Yun yung core nyo. CCF kayo. CFC, yung parents CFC. ko. So baka yun na lang din po yung naging core nyo para maging ganyan kayo pag nag-live Ay, ang together. bongga. Ganda. Oo, totoo. Hanggang sa nagkaiba-iba na kaming bahay, ganun pa rin. So kuya, napag-usapan na natin kanina yung ikaw as solo, tapos yung buong team na Team Payaman. Pero may alam naman namin na may OG ka talagang ka-team no nag-i-start ka. Team member na love of your life din. Yes. Si Madam V. Cortez. Oo, yan ang pinakaunang pinakaunang naman. naniwala. Yun naman ang gusto ko pasukin. May naging parte ba siya doon sa'yo sa kwento mo? For example, financially, nung nag-i-start ka pa lang. Siya sumusupport sa akin sa lahat. Financially, support na moral. Lahat. Physically, lahat ng kalina pwede mong ilagay dyan. Mentally, spiritually, lahat. Siya yung nagsusupport sa akin. Nung time na yon, kasi nga di ba sabi ko yung parang sikat-sikat na pero wala pa ring pera. Siya yung nagpapan sa akin kasi siya yung may work that time. Okay. Oo. So pati yung mga date namin,
siya talagang Talaga? Oo, siya talaga ang Ang sumasagot bongga. ng date namin. Kaya love na love ko talaga yung asawa ko na yun eh. Saka sobrang galing niyan. Sobrang galing niya sa... Kung meron nga kayong dapat guest, dapat siya eh. Kasi touch at kung pera, siya talaga yung siya talaga yung Siya. walastic, fantastic. Ang galing talaga. Sa season 2 natin siya. E-extend na. Baka naman love, pwede kang Please. Ano palang work ni Madam V before bago ka? siya, nag-work siya as sa sales ng mga kotse. Ahente. Okay. Oo. So pag talagang nakabenta, talagang paldo talaga. Commission doon, kuya. Commission. Hindi sweldohan. Meron Sweldo ding and commission allowance. yun eh. Meron ding allowance. Allowance. Allowance yung term nila. Hindi nga sahod eh. Kasi hindi siya ganun kalaki eh. Kaya dun ka talaga babawi sa Sa benta. So sa parang benta. aligned kayo nag-grind pareho para lang magka-money. Oo, nun? kasi minsan sinusundo ko pa siya sa office nila. Tapos yung mga simpleng pagsundo ko na yun, ginagamit ko na yung opportunity para mag-vlog din. Tapos yun yung ina-upload ko that time, yung pagsundo ko sa kanya, yung story namin. Yung pagiging yung pagjowa naming dalawa, yun yung pinaka-content ko ng mga simulang Yun ang simula. una. Tapos sa kanya ko rin sinasabi lahat ng problema pagdating sa love, kailangan ko ng pera para sa ganito. May Support kailangan siya. ako ultimo panggas ng motor ko na pangsundo talaga. Talaga nang involved sa gusto mong gawin na Oo. wala pang maning. Oo, nung wala pa. Kasi nagkakilala kami niyan ni B, nakilala niya ako, nagbibideo na ako. Okay. Fine. Napanood niya ako. So akala niya pag nagbibideo dahil pera, paldo. Yung pala hihinga ka bang panggas. Yung fan yung nag-ano Oo, sa'yo. oo. Nagpagas. Pero trinap ko muna siya eh. Parang mga pakitang gilas ka pa 6 months na mga galing sa kupit. Probationary. Probationary jowa. Tapos nung natrap na siya, dyan na ako ako na yung nangingikil sa kanya. Pero let's be honest ha, sa isang relationship, magpakatotoo na tayo, mahalaga talaga ang pera. Parang sabi nga ni Meme dati, huwag kang mag-jowa kung wala kang pera, di ba? Parang, and ang bongga na hindi nag-give up si Madam V sa'yo. Ay, Kasi nga pinakitaan mo ng 6 months. Yun ang swerte ko sa kanya siguro. Kasi nga, di ba, yun nga yung sinasabi mo nga, may mga ganyan na susukuan ka na kasi bakit man ako magtitiis sa yung ganda-ganda ni B, ba't naman ako magtitiis sa sa Nangihingi ganyan ng panggas. bukod sa hindi nag-give up, nakita niya lang din kung ano yung nakikita ko. Yung potential ng future niya. Kasi dahil lagi kayong magkasama, lagi ko ini-explain sa kanya. Ganito yan. Galing ako networking, galing ako mag-explain. ganito. Yung mga networking, kaya pa niya mag-explain, dun magsulat mo. ng Dun mo baligtad. nagamit. Oo, doon ko nagamit. So yung pagkukumbinsi ko sa kanya na ganito, hindi lang sa kanya, pati sa tatay ko, sa nanay ko, lahat sila kinonvince ko. So, yun yung Kumbaga nakita niya yung gigil mo. Nakita niya yung gigil mo na ito yung plano natin for the future. At naniwala. Yun yung importante. Okay lang yung marinig niya lang, kuya. Pero naniwala siya dun sa plano mo, sa ginagawa mo. Hindi lang siya basta niniwala, nagtiis din siya. Nagtiis ba siya na yung mahirap yung sitwasyon na, sabi ko nga, normal lang naman sa amin yun that time. Pero kung babalikan mo, parang hirap din nung sitwasyon na yun. Pero ayun na nga, nagtiis din siya doon. Which is napakalaking tulong sa akin. Kasi nagawa ko ng malaya. Yung hindi gusto ko, yung nagawa ko ng malaya yung mga bagay na gagawin ko nang hindi ko kailangang intindihin kung ano, yung alam mo yun, yung sabay yung work sa kajowa. Ang hirap kaya nun. Totoo. Di ba? Yung hindi mo yung trabaho mo, tapos iniintindi mo pa yung nararamdaman ng jowa mo sa'yo. Totoo. Ang hirap kaya pagsabay nun. So, meron akong peace of mind pagdating sa kanya. Kaya kaya ko magdire-diretso dito sa na to. Pero nung halimbawa nung nakita mo, ay okay na, kumikita kita na ako. Nag-isip ka ba ng way para bawi nga ako dito kay jowa ko? May ganun ka ba? Ang ginawa ko sa kanya ultimately nung nakita ko na kung okay na, pumipera na ako ng konti. Sinama ko na siya. Sa okay. vlogging. Mag-retire ka na dyan sa pagiging sales agent mo. Gawin na natin to ng sabay. Dahil nakita mo, mas malaki din. Oo, kasi nilipat, from bahay ko sa Bacoor, lumipat na ako ng condo nun sa QC. Nung lumipat na ako ng condo sa QC, parang ayaw namin magkahiwalay. Sama ka na sa akin, mag-resign ka na dyan dito. Gawin mo na kung ano yung ginagawa ko. Tapos ayun na, from there, diniscover din niya yung sarili niya na napakahabang proseso rin. So Pero, kuya, sabi mo, si Madam V yung mas may alam pagdating sa money.
Tapos ikaw nun, syempre wala ka pa naman kinikita. Mas siya ngayon nagsusupport sa'yo financially. May naitulong naman ba siya sa'yo para sa pag-handle ng money, pag-iipon, yung savings mo nung kumikita ka na? Wala kasi kaming pakialamanan ng pakialamanan ng, ang pinakaginawa namin, tinulungan namin yung isa't isa magkapera through vlogging nung Tapos nung nagkapera kami, kumbaga hindi ko pinapakialaman kung ano yung kanya. Yung kita niya. Kung ano yung kinikita niya, hindi niya rin pinapakialaman kung ano yung akin. As long as wala naman kaming ginagawang yung mga maling desisyon pagdating sa yung obvious. Ang pinaka-rule lang naman namin yan pag may big decision ka sabihin mo eh. Okay. Para Like, at ano least, yung mga big decisions na yan? alam mo, Bili na. meron kang gustong itayong negosyo or meron kang gustong investan na maglalabas ka ng pera or kung ano man. Yan yung bagay na pinag-uusapan namin ng maraming beses. Tapos, kumbaga, kinokontra namin ng kinokontra yung isa't isa hanggang sa makuha namin yung final na sagot dun sa Kayo na muna magde-debate para mag-unang maayos paano yung kung idea. ganito? Paano kung ganyan? Hindi, ganito ganyan eh. Okay, magigets ko. Tapos sasagot din siya ng So, hanggang sa mahanap namin yung pinagitna, okay pala tong pinag-uusapan natin. Maganda to, gawin natin to. And ganun nagsimula yung TV Pair. Oo nga eh. Tapos kay Totoo. Madam din. Yung event na yon. Actually, hindi pa TV Pair noon. Pa lang, parang Bizarre. Alam ba ni Oo, Charot yung kasi gusto ko din yung business. Nalaman ko yung grind ni Madam. At alam ko ikaw nag-fund kay Madam sa V-Line Cosmetics. Oo, yun pa. Sa V-Line Cosmetics, nung nagbibideo, nung medyo nagkakapera na ako, nung nag-start siya mag-video, siya naman yung nasa face na medyo kilala siya pero siya naman yung walang pera. So may early part din na gano'n eh. So pinondohan ko yung cosmetics niya tapos tingnan mo naman kung gano'n siya kagaling. Totoo. Anong ginawa niya dun sa binigay kong 10,000? 10K. 10K. Tapos ngayon tingnan mo, may fair na. May siya dyan. May building siya na meron siya dyan sa Laguna. Tapos meron siyang parang di ko alam kung ilan ng daan na yung empleyado niya ron. So imaginein mo, Ang bongga. siya talaga yung kung pagdating sa pera siya yung Paano niya na-handle Idol. mo yung money? siya yung idol ko talaga. Doon ako Mm. bilib sa asawa ko. Swerte ko rin talaga dyan sa babae na yan. Ano ka ba kuya? Nabigla ka sa pasok ng pera. 'Di ba? Malaki naman talaga at di natin na-expect yung money sa digital na platform. Kamusta yung pumapasok na yung malalaking pera? From hindi ka naman sanay mag-handle ng ganun kalaking money. Nakakagulat talaga. Overwhelming. Oo. Hindi Ano mo alam naisip kung mo nun? anong- May idea ka na ba agad nun sa mga bangko or alkansya lang, wallet lang muna? Hindi mo kasi marireceive yung pera. Ang unang kasing way nun, parang Western Union. Yeah. Yun ang sinauna. So mga remittance Oo, muna. remittance mo lang okay. makukuha yung revenue mo. Dumaan sa time na ganun, pero may certain amount na hindi na pwedeng dumaan dun. So cash kuya May muna, limit nag-start. May limit. Pag Okay. 50K, Threshold. pag 50K, pwede pa yan dumaan sa Western Union. Pag more than that. Pero pag more than that, hindi na pwede. So, paano? Kailangan dadaan sa bangko mo. So doon ka pa lang, Ah. tama ba? Doon pa lang or hindi, may bangko ka na kasi from yung company mo nung mga Hindi nauna. ko alam kung yun ba yung hindi. Iba yun. Kasi minsan yung account mo sa company, Sa kanila galing. sa kanila yun eh. Kumbaga minsan ginagamit pa nila sa ibang empleyado yun eh. Talaga? May gumawa sa amin nun. Ay, oo nga no. O minsan ko sa na-realize kanila na hindi na pwede, pupunta. Alam ko sa inyo. Oo, yun eh. merong ATM na binibigay sa amin. Nandun ko nakukuha yung sahod. Pag nag-resign ka, bibigay mo yung ATM na yun. Iba na yung gagamit ng ATM. Ay. Okay. So may ina-assign lang sa akin. So parang ganun ko siya naalala. So from remittance center, na cash mo nakukuha na now, nung lumaki pa, kailangan mo na through online. Magbukas. Doon ka pa lang nag-open ng sarili mong bank account. Oo. Tapos, syempre, naaagulat yung laki ng pera kasi hindi ka sanay. So, ayan. Nung hindi ako sanay, dahil hindi ako sanay ng ganong kalaking pera, binili ko agad ng kotse. Parang hindi ako sanay ng madaming ganito. Alis ka na dyan sa kamay ko. Nakakatakot. Nagulat ako, bumili akong kotse. Hindi, tsaka parang may ganong face din kasi talaga eh. Parang, Hindi, doon mo first time na-experience. Oo. Ganun eh. na parang, Bilhin mo na anong muna. gagawin? Kumita ako ng gantong kalaki. Di gagastos ako ng gantong kalaki. So kotse ang una mo in-investan. Oo, kasi kailangan ko siya sa pagbablog ko eh. Magagamit mo siya. Kino-consider ko siya sa marami. Ano siya? Asset. Liability Liability siya sa pero para karamihan. sa akin, especially yung binili kong kotse, yung Lincoln Navigator na binili kong kotse, nung binili ko siya, parang
nung una iniisip ko, ano ba to, gastos ba to or hindi. Pero hindi, ginamit ko siya ng ginamit sa vlog. ROI diba, na ROI. doon kayo nag-video, Mga nag-intro. content namin ng content, doon lahat hanggang sa nabayaran niya yung, basically binayaran niya yung sarili niya eh. Siguro with may effort lang na syempre ako yung nagbablog. Pero parang nagamit ko siya nang hindi siya yung parang binabayaran mo lang. Pero nagamit mo siya para dun sa content mo, para mag-progress yung kung ano man yung ginagawa mo. So, same ayun. pa rin sa team members mo, kuya. Parang nakikita mo pa rin yung mga binibili mo or mga ini-involve mo sa buhay mo na makakatulong sa work. Oo, and doon papasok yung sinasabi ko kanina na doesn't matter kung kung maliit or malaki yung kinikita mo. Pag hindi ka naging conscious dun sa part ng pag-iipon, hindi mo siya. Kasi nagkapera ako, means dumating din yung time na kumikita na ako malaki pero nauubos pa rin yung pera. Mas dumadami din yung mga lumalabas na money sa'yo. Oo, kasi hindi mo nang pwedeng gastusin eh. So sabi, doon ko na-realize, parehas lang talaga. Totoo, parehas lang. Kaya nga nakakita ka ng ano eh. Minsan nagtataka ako nung wala akong pera, nagtataka ako, bakit ang dami namang pera nito pero nade-depress pa rin? Hindi pala yun yung ano. Hanggang sa nagkaroon ka ng ganong pera, doon mo ma-realize. Hindi pala yun yung, basta hindi siya. Baka ibang topic yun, pero hindi pala yun yung ano, yung sagot. So parang kumbaga pagdating naman sa pag-iipon, ganun din. Doesn't matter kung gaano kaliit or kalaki yung kinikita mo. Ang pinaka-importante, kailangan conscious ka na mag-iipon ka. Kailangan mo talagang isabihin sa sarili mo na mag-iipon ako, regardless kung magkano yung amount. Na iintindihan ko yung sinasabi ni Kong kasi parang dati na-realize ko nung sumasahod ako parang 10K ba, tas ngayon kahit papano gantong kalaki na parang hindi ko siya nakikita kung 10K ba yan or 100K, nakikita ko siya as 100%. Parang nakikita ko siya as 100%. So, gagastusin ko ba yung 80%? Mapa 1,000 na Paano yan. mo hahatiin? Ganun. Paano mo hahatiin? Makikita ko ba kung Ganun mo siya 80%? nakikita, di ba? Hindi mo siya nakikita kung 150,000 ba yan or 10K. Yung exact amount, Yung but percentage kung saan mo siya mapupunta. tinatrato. Totoo. Parang, okay, may 100K ako. Gastos ako 70K sa bag. Pero hindi mo nare-realize na, ang laki na pala nito. 70% na pala yung ginastos mo Compared dun sa sa 7K, di ba? Oo. So parehas lang. Totoo. Tsaka parang lahat din naman ng success stories natin nagmumula sa Petsa de Peligro. Nagmumula sa sa sanlako ng ATM before, ganyan. So kapag hindi ka sumuko, babasahin ko lang. So kapag hindi ka sumuko at patuloy ka natuto, kaya mo talagang umangat. Lalo na pag nakita mo yung future mo. Something siya na na tingin ko kailangan mo talagang pagdaanan para mag-grow ka as a tao. Diba? Talagang kailangan wala kung gusto mong mag-develop pa yung character mo, kailangan mong pagdaanan yung hirap. Kasi marami yung mga yung mga hindi nahirapan, diyan madalas nawawala talaga yung kasi hindi nila gets yung value nung money. Nung pera. nung bagay na pinaghirapan nila eh. Pero kapag pinaghirapan mo yung isang bagay, alam mo kung ano yung diyan eh. Ano yung pinaka ibig sabihin ng pera na yan sa'yo or kung ano man yan. Regardless mo kung pera or ipon or ano man yan. Having that said, kanina pa na mention ni Sir Kong na ipon-ipon, parang mahalaga din na alam natin yung ipon natin kay paano tumutubo. Aside sa ginagawa nating hustles. So sa Union, ma-segue ko lang sa Union Digital Bank kasi, you can save up money here and with interest. So simple lang siya pero malayo din yung mararating. Isa siya sa mga products ng Union Digital Bank. Oo, parang yan 2.5 to 3.5% per annum. So ginagamit mo kuya, doon mo napupunta ngayon. Kasi sabi mo kanina kahit nakakaipon naman, may bangko ka naman, nawawala pa rin siya Kuya, nabanggit mo 2.5 to 3.5 na interest rate, diba? Per annum. So, ang laking help nun kesa yung fix lang yung money mo. Kung ano lang yung kinat mo dun sa sahod mo, Talo yun ka lang pa sa yun. inflation. Kaya Yun nga nga So, Yun aangat nga yun. Malaki na din yung interest rate na 3.5. Totoo. Kesa naman nasa bahay mo lang yung pera. So kuya, since na alam naman namin kung ano yung naging start mo, yung naging journey mo sa pag-vlog and ang laki naman talaga ng maitutulong mo sa mga aspiring din na content creators, ano yung pinaka-advice mo sa kanila? Yung usual na advice lang, maging ikaw, huwag kang tumigil mag-discover ng something na bago. And kasi the moment na ikaw, maging ikaw, parang ano na siya, cliche na siya na be you. The moment na ikaw, be you, na naging ikaw ka, nagiging unique ka na nun. Kasi ikaw yan di ba? Yun yung pinaka sinasabi nila And
hanapin nyo lang lagi kung ano yung next best thing na pwedeng gawin, pinaka malupit, ano yung bagay na mapapansin ka ng maraming tao. Kung gusto mo maging malupit na content creator talaga, yun talaga eh. Kailangan mag-stand out ka, kailangan mapansin ka nila. So ano ba yung content? And kailangan mo mag-adapt sa changes na nangyayari. And reminder ko rin sa sarili ko yan. Na ayan, especially kung paano mo gagamitin yung mga makabagong teknolohiya ngayon tulad ng AI, paano mo siya gagamitin, no? Doon sa kung gusto mo talagang maging content creator. And hindi lang naman, kumbaga, hindi mo naman kailangan magpakita ng muka para maging content creator na sa panahon ngayon. Napakadaming ways. Madaming ways. Hindi mo kailangan yung nagsasalita ka sa camera. Napakadaming ways. So baka merong possible na gano'n ngayon at alam ko isa sa nanonood sa inyo ngayon dito ang future ng pagdating ng malupit na content creation dito sa Pilipinas. And hinihintay ka namin. Kailangan ka namin dito. Oh, ganda nun. Yes. Parang Sana gusto ko na din makausap natin dito. Financially speaking, ano yung mga kaya mo mindset na may bibigay mo not just sa mga aspiring content creators but to all of our viewers? Ang pinaka-message talaga ng Union Digital Bank is gusto nilang ipaintindi sa'yo, literally, na kaya mo. And yun naman yung pinag-uusapan natin dito ng 1 oras eh. Kaya mo. Kaya mo talaga. Ganyan no? Na 1 oras namin pinag-uusapan na paulit-ulit ako nang sinasabi and gusto ko, yun talaga yung pinakapunto ng na gusto kong sabihin sa inyo. Kailangan nyo maging conscious na mag-ipon. Hindi mo pwedeng sabihin lang sa sarili mo na mag-iipon ako, magsisave akong pera. Kailangan talaga itatak mo sa utak mo na every sahod mag-aalis ako ng gantong pera para makaipon ka at wag mong gagalawin. Kasi pag sinasabi mo lang mag-iipon ka, hindi ba napapansin, dumadating yung kinsenas katapusan, 1 taon, 2 taon, 3 taon, 4 na taon, 5 taon ka na. Wala ka pa rin ipon. Totoo. Bakit? Kasi sinasabi mo lang eh. Hindi mo siya, kailangan conscious ka din, actively gagawin mo talagang mag-ipon. And din yung pera na yun yung maiipon mo, gagamitin mo siyang tool papunta dun sa next destination mo. Whether gamitin mo siya sa business, or sa kung ano mang pwedeng invest mo siya sa kung saan, ewan ko kung marunong ka mag-stocks. Hindi ko alam kung option na rin. Siyempre, ang crypto, may mga nagtitrade-trading, hindi ko alam. Pero lahat yan, at the end of the day, may risk lahat ng yan ha. Totoo. Lahat ng, kung ano man yung pasukin mo, may risk. And ang akin lang, maging calculated lahat ng bagay na papasukin mo at wag na wag kang papasok sa isang bagay nang hindi mo talaga siya inaalam. Wala namang pumasok sa isang bagay na pagpasok mo doon, alam mo lahat eh. Pero at least alamin mo yung fundamentals or yung basics ng bagay na papasukin mo para hindi ka magka-problema. At kung magka-problema ka man, dapat lagi ka may exit plan. Yun yung pinaka-importante. Let's say for example, nag-business ka. Bago ka pa mag-start mag-business, kailangan alam mo na pag natalo ko dito, anong exit gagawin ko. Saan ko ibebenta tong, alam mo, nagtayo ako restaurant, saan ko ibebenta tong mga plato. Mga ano na to. Kumbaga may contact ka na doon para kung dumating man yung time na yun, hindi ka naman negative thinker pero ano ka lang, realistic ka lang. Diba? Para ready ka. And yung at least kahit pa paano yung losses mo, hindi ganun kalaki. Diba? Kasi mababawi mo yung mga gamit. So ako, ayun. Ang ganda nung sa niya, parang nag-align kuya yung sa content creation na advice mo pati sa ipon advice. Kasi sabi mo dun sa pagiging content creator, ang daming mga bago na nandyan, wallet lang, piggy banks lang. Ngayon ito may mga digital banks na on the go na natin sila hawak. Kesa matakot tayo dun sa mga bago na digital banks, hindi naman lahat aware dun. Ang dami pa rin mga unbanked na tao ngayon. Pero adapt lang tayo, aralin natin. Kasi tingnan mo yung opportunity nung sa interest na pwede sa ipon mo, parang lalaki pa. Makukuha natin pag tinry din natin yun at inaral natin yun. So ayun yung ginagawa ng Union Digital Bank Kumbaga Exactly. para talaga siya sa masang Pilipino dahil napakadali niyang gamitin, napaka-user friendly niya, napakadaling mag-create. And ayun, gamitin and makatulong sa mga pang-araw-araw na Pilipino. Halimbawa na may tindahan ka, may mga sari-sari store ka, meron kang palengke, ganyan. Digital mo na lang. Tricycle driver ka. So, lahat kuya no, hindi lang basta baka akala nila pag banks, yung malalaking business na, yung malalaking negosyo. Tama na banggit mo, tricycle sa drivers, Union Digital riders. Bank, anyone can do it. Yun yung gustong ipaintindi ni Union Digital Bank.
na kahit anong ginagawa mo, Kaya mo. Kaya mo. So, ayan. Alright. So, ayun. I'm so inspired. Charot. Oo nga. Na-inspire ako. I think, aside from our viewers, me, as the host and also you, feeling ko, na-inspire kami sa Ako story. din, marami rin akong natutunan ngayong araw. How you believed sa mga taong nakapaligid sa iyo, how important it is to see your potential and to take care of everything na na-achieve natin as we grow as a content creator. So maraming salamat Thank you po very you much po. for being being here. Maraming salamat po sa Thank you, pag-imbita. bossing. And Kita Kits, sana yung asawa ko ma-invite. Yun nga. Siya ang Wow. madaming ano. siya ang Sana. Uy, madaming- next episode, what if? Sa next episode, next season. Mm. Yes! Kami pa rin Sobrang positive namin na may next season. At kami pa rin. This is not a drill. The Pecha de Peligro has been partially neutralized. Pakisekuran yung wallets, mag-budget ng matino, at iwasan muna ang lahat ng add to cart activity. Uulitin ko, iwasan lahat ng add to cart. Tandaan, kaya mo mag-survive hanggang sweldo with Union Digital. Follow Union Digital Bank on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube for more tawanan and diskarte stories. Ano mga dapat abangan sa inyo sa pagtatapos ng year na to? Yung Team Payaman, fair lang. Siguro, alam ko na usog yung date to be announced pa. Pero ayun, sana pumunta kayo. Sa Cebu yan gaganapin. Cebu. Cebu kami Grabe. mag-TV fair First this time, year. no? First Out time of namin Manila. na yeah. So ayun, yun lang. And saan ka nila ipa-follow, kuya? Follow nyo ako sa channel ko, Kong TV sa YouTube. And ayun, Kong TV. Search na lang po. Yan. At ang mga buong Team Payaman members Yes. din, support tayo Lahat sa ng buong members. group. Ay, oo, yung mga kagrupo ko pala. Si Borong, Dodot, si Stevie Jaya Wikrama, lahat sila. Sila Juniboy, Boss King, si B. Cortez, BS, Wildcats, Pat Velasquez, Wild Dogs. Yan, Wildcats, yan, si Yo. Sino pa ba? Nakalimutan ako. And all of the Magtampo eh. above. Bahala na lang po magtampo yung mga hindi nabanggit. Mentos Carding, yan. Yeah. Ikaw naman, baka gusto mo mag-plug ng mga shows mo. Thank you sa mga nanood nung live comedy show ng Pencil Box Uy, ang Comedy. bongga Ayan. nun. So, Ang bongga nun. follow nyo naman kami, Pencil Box Comedy, sa lahat ng social media platforms and Charlie's Root or Charut po. So, ayan. Puro mga kalokohan lang. So, kung gusto nyo matuto, wag nyo ko i-follow. So for me naman, marami akong hosting this December dyan sa South. Magkita-kita na lang tayo. Tapos may social media accounts. Poka lang. Poka, TikTok, IG, FB. Pecha de Peligro Podcast sa YouTube at Spotify. Pakinggan nyo kami doon. Panoodin nyo kami doon. Doon Yun. yung panood. Ang buong-buo lahat. Yan. Hindi na magpapakabog ang Union Digital Bank at meron dyan siyang mga social media platforms. Paki-follow na lang din po yan. Ayan, nasa comment section lahat. Nasa link. Ayan ha. O alam nyo na, team. Ilagay nyo sa comment section. Sinabi ni Bossing. Oh, ayun. Bye! Paalam! Bye! Thank Cut. you! Uy. Huwag kang magpapapetsa de peligro sa content. Kung biting ka sa kwentuhan, punta na sa YouTube, Spotify at Apple Podcasts para mapakinggan ang buong episodes ng Pecha de Peligro. Kompleto yan. May funny highlights, seryosong tips, at mga discarding pwedeng makatulong sa'yo before swallow day. Kaya mo maging mas wise. Check us out sa lahat ng social media platforms. Follow Union Digital sa lahat ng social media platforms. And don't forget to like, comment, and subscribe to Pecha de Peligro bago maubos ang mobile data mo. Disclaimer. The views and opinions expressed by the hosts, guests, and participants of Pecha de Peligro are their own and do not necessarily reflect the official policy or position of the producers, sponsors, or partners of this program. All stories and discussions are shared for entertainment and educational purposes only. Any advice or opinions about money, budgeting, or financial management are based on personal experiences and should not be taken as professional financial guidance. Listeners are encouraged to seek advice from qualified professionals for their specific financial situations. Pecha de Peligro aims to inspire, entertain, and empower Filipinos to make wiser, more confident financial choices. One cuento at a time. Union Digital Bank is an entity regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
For any concerns, please submit a ticket through the in-app help desk on the UD